So ngayon po ay ating music service. So bago po tayo manalangin, sabi ko sa Hebrews 4 verse 16, kaya po kayo magpatuloy lumapit sa trono ng panghahabang ni Diyos upang inyong makamtan ang habag at kanina sa panahon ng inyong pangangailangan. So tayo lahat ay umuko tayo, pumitik na tayo, at tayo manalangin. Aming Ama na nasa langit, tunay na ikaw ay Diyos na dakila, ikaw ay Diyos sa makapangyarihan, ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, ikaw ang Diyos na mapagmahal at mapagmahal sa aming lahat. Tunay na
release of God's Word to all people churches. So ngayon po araw na to ay pag-aaralan po natin ano po ba yung faith, ano po ba yung words, at ano po yung mga blessings na binibigay sa atin ng Lord. Pero bago po tayo sila, tayo na po ay manalangin. O dakilang Diyos, ang mga kapangyarihan sa lahat, nagpupunin po kami, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na binibigay mo sa bawat isa. Salamat po sa aming kalakasan, sa aming kalusugan, sa aming katalimuhan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa opportunity na magkaroon kami, Panginoon, ng oras ng pagsasamba sa iyo at pag-aralan namin ang iyong mga salita at maibahagi namin sa bawat mananampalataya na nanonood at nakikinig sa iyo ngayon. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo na po ang iyong mga anak. Pagpalain mo na din po ang lahat ng mga sabalin ng karamdaman. Pagdalawin po sila, Panginoon. Pagdalawin mo po ang kagalingan sa bawat isa. Bigyan mo po sila ng pag-asa. Bigyan mo po sila ng kagalakan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa lahat po naman ito ay dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay faith, words, and blessings. Ano po ba yung pagkakaiba ng ating pananampalataya? Ano po ba ang kalagahan ng ating mga gawa? At paano po tayo binibigyan ng blessings ng ating Panginoon? Sa napag-aralan po natin, hindi po pala pwede na faith lang meron tayo at wala tayong gawa. At wala tayong blessings na nagmumula sa ating Panginoon. Tingnan po natin, isa-isa po natin himayin ang mga nakasaad sa ating Biblia. Letter A, faith. Faith muna po yung pag-aralan natin. Sabi po na Romans 10:17. Consequently, faith comes from hearing the message and the message. So, kailangan po, paano po naman ang pananampalataya, nakikinig muna tayo, ano po ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Naalala natin, mula sa pakikinig, ano yung mga salita ng Diyos na gusto niyang ipatupad sa bawat isang mga mananampalataya. Pangalawa po, Deuteronomy 11:13 and 14. Deuteronomy 11:13 and 14. So if you faithfully obey the commands I am giving you today, to love the Lord your God and serve Him with all your soul, then I will send rain on your land in season, both autumn and spring, so that you may gather in your grain, new wine and oil. So napakaganda po ng sinabi ng Panginoon dito sa kanyang mga salita. If you faithfully obey, kailangan mo na po tayo nag-o-obey, hindi ginagawa tayo, hindi po basta pwedeng faith lang. So kailangan sumusunod tayo to the commands I am giving you today. Sa mga inuutos ng ating Panginoon ay susundin po natin. At ang sabi po niya, with all your soul, ng buong kaluluwa natin susundin yung mga itinatagubili ng ating Panginoon. Then I will send rain. Ano po ba yung sabihin? I send rain, sabi niya ng ating Panginoon. Kapag nagpadala ang Panginoon ng ulan, tutubo ang mga damo na pinapakain sa mga hayop, tutubo ang mga gulay, ang mga palay, at lahat ng palanin ay tutubo. So, yun po yung biyaya ng Panginoon, yung ulan na nagbibigay ng biyaya para sa atin, para tayo may makain. Tandaan po natin, ang pakahalaga po na ng tubig. Ang ating katawan ay binubuo na 70 to 80% water. So, pag wala ng tubig, patay na po tayo. Kaya po natin tumagal na wala ng kakainin sa loob ng 40 days. Pero hindi natin kaya na hindi inom sa loob ng 3 araw. So, napakahalaga po ng tubig. So, sabi po ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng ulan para magkaroon tayo ng biyaya. Autumn and spring rains. The rain season in Israel begins in October and ends in April.
Si Samuel po, Samuel summarizes Israel's obligations of law. Loyalty to the Lord as an expression of gratitude for the things He has done for them. So tayo po, na nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa mga biyaya na binibigay niya sa atin. Ano pa po ang pag-aaralan natin po sa faith? Ang faith po ay commanded by God. Ang faith po ay iniutos sa atin ng ating Panginoon. At ano po ang ibig sabihin pag tayo mayroong faith? Pag po tayo mayroong faith, number one, it assures success. Nagkakaroon po tayo ng katagumpayan. Sabi po ng 2 Corinthians 20:20, early in the morning they left for the desert of Tekoa as they set out. Jehoshaphat stood and said, listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful. So yun po yung pangalan ng Panginoon. Pag meron tayong pananampalataya, meron tayong katagumpayan sa lahat ng ating ginagawa. Ano naman po yung ating ginagawa, may katagumpayan tayo. Number 2, ano po ba yung faith? It is a fundamental duty. Duty po yan, very basic, very fundamental. Sabi po ng John 6:28-29, then they asked him, what must we do to do the works God requires? Jesus answered, the word of God is this, to believe in the one He has sent. So sabi ko ng Panginoon, maniwala tayo, magkaroon tayo ng pananampalataya, at maniwala tayo sa ipinadala ng Panginoon, ng Diyos Ama, sa ipinadala niya ng kahit sa isang bugtong na anak upang tayo maniwala sa ating Panginoon. Number 3, about faith. It is a defensive weapon. So ito yung armas na magagamit natin bilang depensa laban sa mga binibigay ng kaaway. Sabi ko na ng Ephesians 6:16, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Imagine po ang kalaban pala natin ay flaming arrows. Yung araw na wala nang apoy, nakakasakit kaya yung mga kaman. Pero ito po ang sinasabi, flaming arrows. Mga naglalaglag na ng mga palasok ang tumitira sa atin, kati-kati. Di po ba sabi, the devil is like a roaring lion? So parang niyon ang demonyo na sinisikap na tayo ay masila. So kaya po pagka tayo mayroong faith, it is a defensive weapon. And number 4, it is an indispensable element in religion. Hindi pwede very religious tayo. Wala naman tayong indispensable element na katulad ng faith. Sabi po ng Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So kailangan po natin, because it is an indispensable element in religion. Kailangan po natin ang faith. Number 5, it is essential in prayer. So kapag po tayo nanalangin, kailangan natin ng faith. Hindi mo ba sabi ko na nga banal na kasulatan? Pag meron tayong faith, yung mga ipinapanalangin natin, ay hindi niya katuparan ng ating Panginoon. Sabi ko ng James 1:5-6, if anyone of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he doubt is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So pag wala daw tayong pananampalataya, parang tayong sinisiklo ng hangin, at pinataboy-taboy kung saan tayo, kung saan direksyon ng hangin, doon lang tayo napupunta. So natin ay nagpapalin po. Kailangan niya, you must believe
that we have come to know Him if we obey His commands. Kailangan po sundin natin anuman ang iniuutos ng ating Panginoon. Dahil kailanman hindi po tayo uutusan ng Panginoon na makakasama sa atin. Kung ano po yung inuutos niya, iyon yung nakabubuti sa atin. Minsan labag man sa ating kalooban, pero gawin natin ang iniutos ng Panginoon at tayo po ay i-exemplify ng ating Panginoon. At pangalawa po, muna natin pinag-usapan ay faith. Pangalawa po ay works. So, importante po na meron tayong pananampalataya, meron din tayong ginagawa. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. 1 Samuel 12:24. But be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. So, kailangan po, gagawa po tayo ng mga iniuutos ng Panginoon, paglingkuran natin siya faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. Kapag inisip po natin yung mga kamangha-manghang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang magiging bunga po noon ay dapat ay maglingkod tayo pabalik sa ating Panginoon. Hindi po natin kayang bayaran yung mga mabubuting bagay na ibinigay niya sa atin. Pero at least masusuklian natin kahit papano yung mga grasya, yung mga pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. James 2:17. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ulitin po natin, ha? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, kung meron lang tayong pananampalataya, wala naman tayong ginagawa, yung kung ating ginagawa na yun ay patay lang pala yun. So, kailangan sinasamahan natin ang gawa ang ating mga pananampalataya. Halimbawa, may nagdaan, may pulubi, awang-awa tayo. Wala naman tayong binigay kahit 5. Dahil walang action yung awa natin, awa lang tayo. Pero hindi naman natin siya pinigyan. So, kailangan po, ang faith should be accompanied by action. Kung wala pong action, it is dead. Sunod po ay blessing. Ito na. Pag meron tayong faith, pag meron tayong works, meron na tayong blessing. Sabi po ng 1 Kings 2:4, and that the Lord may keep His promise to me, if your descendants watch how they live, and if they walk faithfully before me, with all their heart and soul, you will never fail to have a man on the throne of Israel. O, yun po yung sinabi, ha? Although the covenant promise to David was unconditional, individual participation in the blessing on the part of David's royal descendants was conditioned on obedience. So, kailangan po maging masunurin tayo. Obedience to the obligations of the Sinaitic Covenant. So, kailangan po masunurin tayo para magkaroon tayo ng mga blessings. Di po ba tayo naman lahat kailangan natin ng blessing? Kung wala po ang blessing, patay na tayo. Nabubuhay nga tayo, but we are like living dead. So, kailangan po natin ng blessing na nagmula sa Panginoon. Romans 14:23. But the man who has doubt is condemned if he eats, because his eating is not from faith, and everything that not come from faith is sin. So, pag may mga ginagawa pala tayo na walang kinalaman sa ating pananampalataya, tayo ay nagkakasala. Galatians 5:6. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith, expressing its through love. Hebrews 11:1. Hebrews 11:1. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So, hindi po tayo, meron tayong pananampalataya hindi dahil sa tayo may mga nakikita, kundi may pananampalataya tayo kahit hindi natin nakikita ang mga bagay-bagay. 1
1 John 5:4. For everyone born of God overcomes the world, even our faith. And works, tingnan po natin yung works sa 1 Peter 4:10. Each one should use whatever gift he has received to serve others. So kailangan po natin paglingkuran ang ating mga kapwa, yung mga walang-wala, yung mga needy, those who are less fortunate. Kailangan po natin silang pagsilbihan. Dahil yun po yung sinasabi ng Panginoon. Minsan po may mga pagpapala tayo, hindi po yun pala para sa atin. Tanungin po natin ang Panginoon, Lord, bakit ba ako may mga blessing na ganito? Kailangan po natin yung i-share sa ating mga kapwa. Magbigay tayo sa mga nangangailangan. James 2:17. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So kung walang gawa ang ating pananampalataya, ay patay na pananampalataya. So tingnan po natin ang blessings na binibigay ng Panginoon. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. So meron po tayong victory. At ano po yung summary, ano yung buod ng ating mga pinag-usapan ngayong gabi? Faith is commanded. Iniutos po ng Panginoon na magkaroon tayo ng faith. Number 1, it assures success. Number 2, it is a fundamental duty. Number 3, it is a defensive weapon. And number 4, it is an indispensable element in religion. Number 5, essential in prayer. And number 6, it should be united in love. Hindi po ba, pwede po tayong magmahal, pwede po tayong magbigay na hindi tayo nagmamahal. Pero hindi pwedeng hindi tayo magbigay kapag tayo nagmahal. Hindi po ba, pag mahal natin ang tao, ibibigay natin lahat ng gusto natin ibigay sa kanya na alam natin na matutuwa siya. So yun po yung number 6. It should be united in love. Faith, works, and blessings comes together. You cannot have one without the other. Ulitin po natin. Faith, works, and blessings comes together. You cannot have one without the other. Yun po yung ating napag-aralan ngayon. Kailangan po pag may pananampalataya tayo, meron din tayong mga mabubuting gawa at mag-expect po tayo ng hindi kayang bilangin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, anong makapangyarihan sa lahat, sa iyo po yung pagpupuri, sa iyo po yung pasasalamat dahil sa mga aral na natanggap namin ngayong gabi. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang magpayaman ito, ikaw po ang magpalago sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at matutunan namin na kailangan pag meron kaming pananampalataya, meron kaming gawa, at pagkatapos ay bibigyan mo na kami ng maraming pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat po, Diyos. Pinapanalangin po namin, itinataas po namin sa iyo lahat po ng mga may sakit, nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Padaluyin mo po ang pagpapala, kagalingan sa kanilang mga katawan, Panginoon. Those who are sick, those who are in trouble, those who have problems, oh God, pagpalain mo po sila. Bigyan mo po ng kagalakan ng iyong mga anak. Bigyan mo po ng hindi malirik na pagpapala ang bawat isa. At bigyan mo din po sila ng hedge of protection mula sa iyo, Panginoon. Takpan mo po sila ng iyong banal na dugo para sa kanilang kaligtasan, sa anumang pagsubok, sa anumang sakit, at sa anumang karamdaman. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo na po ang iyong mga anak sa mga sandaling ito, at ikaw po ang magbigay ng walang hanggang biyaya sa iyong mga anak. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Diyos, Espiritu Santo, at ang lahat po'y nagsabi ng Amen. At ngayon naman po ay tayo ay dadako sa bendisyon. Itaas po natin ang ating mga kamay
tumayo po tayo para tanggapin ang bendisyon ng ating Panginoon, ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Jesus para iligtas ang kasalanan ko at kasalanan nating lahat, at ang pakikipisan, pagsama at pagsubaybay ng Santong Espiritu ay sumainyo nawa at sa lahat ng inyong mga mahal sa buhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. At ang lahat po'y magsabi ng Amen. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nakisamba at naki-celebrate sa amin ngayong gabi, at inaasahan ko po na babalik po kayo ulit sa ating live streaming tuwing Huwebes, alas 6 ng gabi, at tuwing Linggo naman po ay meron din po tayong service. Maraming salamat po. God bless you all.